Hello guys! Ayan, so welcome back to my channel. Ayan, panibagong na naman, kwento, opinion, reaction, lahat ng Sean, charis. 'Di ba? Basta lang, pag meron tayong kailangan ipaliwanag, i-explain kasi parang meron kasi tayong mga kapwa supporter na hindi masyadong naiintindihan. Basta lang comment na yun ang nagpapalala sa sitwasyon. Ayan. Salamat pala dun sa mga nanood sa live ko. Oo, walang doon, walang pamimersonal. Kasi syempre, nanonood din tayo at supporter din tayo. So, tayo, hindi naman porkit ibinigyan ka ng pagkakataon na maging reactor, pwede mo nang sabihin ang kahit na to the point, nakakasakit ka na sa ibang tao. 'Di ba? Huwag tayong maging one-sided. Kung ikaw ay nagbibigay ng opinion or nagre-react, dapat wala kang kikilingan doon, wala kang kakampihan, pareho mo sila bibigyan ng reaction in a good way. 'Di ba? Hindi yung parang mayroon kang kinikilingan. Oo, may pinapanigan ka. So, yun. So, ngayon ang pag-usapan natin, guys. Kung nakita nyo, marami rin kasi sa akin nag-PPM. Sa totoo lang, ayoko sanang bigyan din to ng kasi para hindi na din humaba or maging happy-happy na lang ang magiging reaction natin. So, kung napanood nyo yung vlog ni Dong, kanina lang in-upload, 'di ba? Yung sa bandang huli ng kanyang live, nagsalita siya about doon sa sa bracelet na parang beads, yung parang mga ganito, kaso lang yung dulo nun ay merong heart na kulay purple. Yun kasi kahit sinabi ni Master Ring yun, na ibinigay daw talaga yun ng bata ni Sofia doon nung time na nasa Mindoro sila. So, mayroong mga, alam mo, tama talaga si Sir Paul Itong mga nangbabas ay hindi to talagang mga solid na PB team or nandyan lang sila para sa Chris Pau. 'Di ba? Maraming mas maganda talaga pag i-live, pero wala ako sa mood ngayon mag-live. 'Di ba? So lang ako. So ayun, mayroon nang nagkahamunan. Parang lumalalim na yung nagiging cause ng tampuhan, ng selosan, kasi to the point na mayroon ng naghahamon kay Dong. Diyos ko, maghahamon kayo doon kay Dong, hindi kayo aatrasan nun. Di ba? Hindi nyo kailangan, paano pag pumunta talaga si Dong at hanapin ka? Hindi nyo kailangan umabot sa point na ganun. Di ba? Sinabi nga ni Sir Paul na nagkaayos na sila. Kung magkaroon man ng lamat, normal yun. Kasi, kumbaga, nasaktan si Sir Paul, yung sinasabi ni Sir Tots na betrayal, natural yun, normal yun, kasi tao yun 'di ba? Magkakaroon yun ng sama ng loob. Pero to the point na kahamunin nyo yung tao, paano pag pumunta talaga yun at hinanap ka? O, 'di ba? Na hindi naman kailangan umabot sa ganun. Kasi wala namang problema na hindi naaayos. Lahat yan naaayos. Wag lang kasi natin pangungunahan yung kanilang mga desisyon, 'di ba? Kung nasa stage sila Sir Paul, si Chris na sa
parang healing, 'di ba? Hayaan natin 'yun. Kumbaga bigyan natin sila ng space. Kung maiintindihan nyo yung kanilang mga reels, mga post, kung i-analyze nyo, may mga ibig sabihin yun. At 'di ba ngayon nag-upload si Krishna ng old videos, 'di ba? Kasi kung ayaw talaga niya na makita, or kung ayaw niya i-upload yun na kasama si Sir Paul, hindi niya i-upload yun. Pero siguro nga kasi ilang araw na rin, ilang weeks na din, siguro humuhupa na rin yung tampuhan, kasi hindi naman talaga natin alam. For sure naman, nagchat-chat yan sila. Yun nga lang, mayroon talaga silang kanya-kanyang nararamdaman na tampo, sabihin na natin selos, 'di ba? So tayo mga manonood, hindi natin kailangan na palalain. Tulad niyan, yung naghamon kay Dong, 'di ba? Kailangan mo ba 'yun pag magbanta? Kailangan ka ba magbanta ng ganon na wala ka naman doon sa pangyayari, 'di ba? Wala ka doon in the first place, wala ka doon sa pangyayari. Kumbaga nagbase ka lang sa mga napanood mo, sa mga sinabi nung mga nag-upload, 'di ba? Hindi mo kailangan maghamon kasi mamaya patulan ka. At for sure, ayaw din ni Sir Paul ng ganun. Ayaw ni Sir Paul na umabot sa ganun. At even Chris na, 'di ba? Hindi 'yun siya papayagan. O baka sabihin mo na naman, ayaw ni Chris na mangyari kay Dong. Mag-iiba na naman ang takbo ng mga isip nyo. Kasi, syempre, yung mga taong involved, Sir Paul and Chris, na ayaw nila, and even the PB team, syempre ayaw nila umabot sa ganun. Kasi, may mga pinagsamahan din yung mga yan. Sila Sir Paul at saka si Dong, matagal nagsama yan sa Maynila hanggang Batangas, 'di ba? Nag yan si Dong, dating vlogger yan ng MMDA. Si Sir Paul kay Mayor Isko, 'di ba? So, mayroon silang mga pinagsamahan. Yung nangyari doon sa Mindoro, paulit-ulit tayo. Yun lang misunderstanding na nagawa yun, yung pang-dare ng isang commentor, yung mga supporter na nag-dare na pagsilosin ganon, na hindi naman, syempre ang iniisip ni Dong ganon pa rin si Sir Paul sa samahan nila before na mga biruan, 'di ba? Hindi naman niya naisip yun na syempre ang tao nag-iiba, 'di ba? Paano kung sabihin natin napaka protective lang si Sir Paul kay Krishna, 'di ba? So itong mga supporter or mga hindi natin maintindihan kung talagang supporter ba't kailangan mo hamunin yung tao? 'Di ba? Unang-una wala ka doon sa pangyayari. Ngayon na pumapalag na si Dong, 'di ba? Wala tayo para pareho doon sa pangyayari. Ang tanging alam lang natin, ang pinagbabasihan lang natin ay yung mga napapanood natin. Aktual na pangyayari, wala tayo doon, 'di ba? And even doon sa mga taong involved, walang directly na nagsalita kung ano talaga yung nangyari, 'di ba? Kumbaga puro lang pahapyaw na mga salita. Pwera lang dito sa isang reactor na akala mo pag-aari na niya yung isang tao na yun lang pinagtatanggol niya, 'di ba? Dapat muna, aralin ang pagiging reactor. Hindi naman tayo nagmamagaling, pero pagiging reactor, wala kang, lalo na kung mahal mo yung parehong tao,
Wala ka dapat doon kikilingan, wala kang kakampihan. Or, dapat pareho mo ipagtatanggol. Di ba? Pagtatanggol mo sila, i-react mo sila ang na maging maayos. Hindi yung lalo mo silang guguluhin. Di ba? Lalo mo silang bibigyan ng dahilan para magkagulo-gulo. Di ba? So, balik tayo dito kay Sherdong. Kung napapansin nyo, medyo pumapalag na siya. Pumapatol na siya. Kaya tayo na mga nagko-comment dyan, magdahan-dahan. Di ba? I-analyze natin. Isipin muna natin ang ating mga i-comment. Kung ito ba ay makakabuti sa team, ito ba ay makakabuti sa dalawa, di ba? Or makapagpapalala. Lalong-lalo na bukas, second month sa rin nila. Di ba? So, wala tayong idea kung mangyayari ba yung celebration. Pero feeling ko, pag sinabi ni Sir Paul na wag muna magpadala, ibig sabihin, hindi pa natin sure. Di ba? O malay mo, nandoon pa sila sa parang healing process pa. 'Di ba? So, hayaan muna natin sila. Bigyan natin sila ng space na pareho makapag-isip-isip, na pareho nilang matutunan kung ano man yung mga pangyayaring yun. Kasi yung mga ganyan, actually, yun yung makakapagpatatag sa isang relasyon. Pero, syempre, hindi natin alam ang kanilang mga isip. Hindi natin alam na yung isa nagiging sensitive, 'di ba? So hindi natin alam 'yun, 'di ba? So dapat kumbaga maghihintay lang tayo kung ano man yung mga final na sasabihin nila. Hindi natin sila pangungunahan kasi kumbaga nanonood lang tayo sa kanila, humahanga lang tayo. Walang ibang magdidesisyon kung ano man yung gusto nilang sabihin, kundi sila lang. Di ba? Kaya sa bukas na second bansa rin nila, abang-abang tayo. Di ba? Hindi tayo mangunguna sa kanila. Di ba? Tapos isa pa doon sa naghahamon, isip-isip din pag may time. Kasi mamaya patulan ka. Di ba? At saka, paano pag pinatulang ka at naging worst ang naging senaryo? Diba? Na hindi ka naman connected doon sa dalawa. O de, lugi ka. Kaya huwag tayong ganyan. Huwag tayo lahat assuming. Kung magre-react tayo, yung tama lang. Hindi yung gagawa tayo ng wento at wala tayong papanigan. So, yun lang guys ang ko ngayon, 'di ba? Kasi naging busy din ako. So, yun lang guys. Abang-abang tayo bukas para sa second monthsary kung mayroon mang mangyayari. Tsaka wag na tayo maging nega. Guys, huminahon tayo. Hanggat wala naman silang ina-announce, si Chris na hindi talaga yun magsasalita kasi alam naman niya ang totoo. 'Di ba? So, respetuhin natin yun. 'Di ba? Wag tayo maging assuming at wag tayo maging demanding. So that's all for today guys. God bless everyone and please don't forget to like and subscribe. Thank you guys. Ay, paano ba yung heart? Ganyan. Bye-bye!